Hello guys! Good day! Welcome again kay Graphic Design Daily. So for today's video tutorial, ang gagawin natin is magdadagdag tayo sa playlist namin ng learning materials for kids. So, yung poster tong gagawin natin, learning poster materials. And then, ang sinerge ko lang kay Canva is learning poster para makuha lang natin yung size. Then the size is 20 inches by 28 inches. So, pwede naman kayo mag-create design. Pwede din naman na mamili kayo ng template and customize this template. And then, ang gagawin natin is classroom rules. So, sa mga teachers out there na may teacher ng elementary, especially from grade 1 to grade 4 or daycare and kinder. So, pwede niyo po itong sundan yung guide na ito, yung video tutorial na ito para makagawa din kayo ng classroom rules na pwede niyong i-ticket doon sa loob ng classroom ninyo. So, let's start. So, gagawin muna tayo dito ng what do you call that? Background. Kids background or classroom background. Classroom background. Classroom background. Graphics. Hindi tayo dyan. For example, ito. Oh, hindi natin siya pwedeng i-background. Mamili pa tayo ng iba. Replace background. Ayan! Pero maganda sana yung plain lang, no? Wait lang, detach muna natin to. Detach image from background. Palitan natin to ng white. Solid colors. Mag-add na lang tayo dito ng blue. A cloud. Clouds background. Blue sky with clouds background. Okay. Set image as background. So, okay na yan, guys. Wala na tayong babaguhin dyan. And then, mag-add na tayo ng text. Add text. Ang ilalagay natin is our classroom rules. So, lagay natin siya dyan sa taas. Pwede naman natin itong habaan. Malaki na yung font na yan, yung 137. Tapos, lagyan na lang natin siya ng effects, outline. Ang i-outline natin dito is white. Para lang kitang-kita siya. Or pwede naman, i-ganyan na lang natin si classroom rules. Okay. Ayan, then after that, maglagay tayo na, i-touch na muna natin tong image na to. Tapos, ganyan lang natin siya. Layer, then send to back. Ayan. Kasi, maglalagay tayo dito ng mga flower. Mag-add tayo dito ng blue din. Yung background, gawin natin siyang blue. Ayan. Para hindi siya masyadong hagdataan, diba? Yung transparency niya, bawas-bawasan natin. Okay. Tapos, mag-add tayo dito kunwari ng mga flower. Design muna tayo ng poster, ha? Guys, pasensya kayo kung medyo may naririnig kayong maingay. Na yan. And then after that, mag-add tayo ng shape. Kasi doon na yung mga yung mga rules. Shape. And mag-add tayo ng gantong shape yung kailangan natin. Lagay muna natin siya sa center, then mag-duplicate tayo. 2 3. Papabilog lang natin siya. 4 5 then 6. Yan. Tapos, i-drop natin yung mga shapes. Dito tayo nag-start, guys. Ito muna nga i-group natin. Ibaba muna natin siya para hindi sila mahagip. Gagawin natin siya din. Para sabay-sabay natin silang malapihan. Para hindi na tayo pa isa-isa, diba? Lagyan din natin sila ng border width ng sabay-sabay. Tapos, palitan natin yung color niya ng white. Ayan. Okay na yan. Tapos, itaas na natin itong flower na to. Dito natin ng konti para makita sila. Design lang yung flower na yan, guys. Wala lang yan. Pero nasa sa inyo pa din ha, kung ano yung gusto nyo i-design. Meron kasi ako nakita sa Pinterest, so yun yung parang pinaka-inspiration ko. So, mag-add tayo dito ng B. Siya graphics. Ooh, cute. Liitan natin siya.
Tapos, ganun din sa kabila, para balance. Then, i-flip natin para magkaharap sila. Yan. Antayin natin silang dalawa. Ayan, ito palang nasa gitna. Papalitan natin to ng kulay. Dapat blue siya. Yun. Or lighter. Lighter than blue. Yan. Then, mag-a-add tayo dito ng boys and girls. Kids, boy and girl. Boy and girls. Boy and girl lang. Ayan. Then, dito natin, ipapasok natin sila dyan sa loob. Hindi pwedeng maging blue yung background kasi naka-blue still ate mo, girl. So, kailangan natin siyang gawing siguro ganyan. Or green. Yellow. Dapat hindi yung magka-complement siya sa suot ni girl. Violet kaya. Okay na yan. Then, after that, yung rule number 1. Mag-add tayo ng text. So, yan yung ilalagay natin dito sa loob. Adjust lang natin yan. Then, liitan natin yung font. Wait, lakihan ko lang to para makita natin lahat. Try natin palitan ng font to. Gently. Mababasa ba? Ayan, okay na yan. Tapos palitan natin siya ng kulay. Gawin natin siyang yellow. Dinagyan natin ng effects na outline. Dapat black. Yung intensity, yung thickness niya, ganyan. Tapos, i-duplicate natin to para malagyan natin lahat ng shape. Ayan. Then, balitan lang natin to. This is the rule number 2. Then, 6. Ayan. Tapos, maglalagay na tayo ng text. Pwede naman natin siyang gayahin lang. Ay, gayahin. I-duplicate yung text. So, yung rule number 1 is be kind to others. Palitan natin. Alisin natin yung effects na ito. None. Ayan. Tapos, lakihan natin. Diyan lang natin siya sa gilid ilalagay. Yung spacing niya, magbawas tayo. Tapos, add tayo konti yan. Kaya natin siya sa gilid ilalagay kasi may ilalagay pa tayo dito, guys, na tao. Na element pala. Maglalagay pa tayo dito sa gilid. Kids playing. Be kind to others. Ayan, for example, ito. Ayan. That is rule number 1. Pwede pa na natin itong tutunan. Rule number 2 is use listening ears. Listen carefully. Listen. Listening. Kids listening. Then, rule number 3 is, duplicate nyo lang guys yung mga text. Help clean up. Alam mo, maganda rin may ganito sa loob talaga ng classroom. Para na-remind yung mga bata. Especially sa daycare pa lang. Cleaning. Diba? Rule number 4, duplicate nyo ulit yung text. Keep your hands to yourself. Palitan natin. Ang rule number 4 is raise your hands. Listen. So, natin dito yung ilalagay natin. Student raising hand. Mostly.
Then rule number 5 is do your task. Doing task. Ayan. Hanap tayo dito ng student doing task. Kim. Yun. Oops. Then number 6 is wait na. Be quiet. Duplicate. Yan, dito siya sa number 6. Be quiet. Yan guys, makakalimutan ko rin yung spend. Kids, quiet. Sunod natin po. Ayan, o see, ganyan ang kadali guys gumawa ng classroom rules. What happened? Ayan. Tapos, mag-a-add pa tayo ng mga iba pang B. Oops. Yung our classroom rules guys, gusto ko na rin siyang palitan ng Genti sounds. Huwag natin na masyado. Ay, hindi. Okay na pala ito dito. Cute na. Tapos islap lang natin konti yung mga min. Then, ito, duplicate natin. Ungroup, then group, then duplicate. And dito naman siya sa kompila. Babaan lang natin, babaan. Gamitan lang natin ng phone key. Ayan, tapos, i-group natin yan. Then, sabay-sabay natin silang liliitan at i-a-adjust. Okay. Oh, see? Oh, meron na tayo. Our classroom rules. So, kung balak nyo siyang ibenta, huwag nyo kalimutan maglagay ng, ano ninyo, tawag na to? Logo. Para makilala din kayo. Pwede namang dito sa maliit na space. Hindi naman sobrang laki ng logo na ilalagay ninyo. Yan, so meron na tayong our classroom rules poster. So, maganda to na maging guide o gawin ng mga teachers. At pwede din nung gawin kahit hindi ng mga teachers. Or kung may makakakilala kayo na teacher na gustong alukin ninyo na gusto mo bang magpagawa ng ganito sa akin? Di ba? Tapos sila na yung magpapaprint. Kasi pwede na nila yan magamit unlimited. Halimbawa, yun na yung gagamitin nila palagi. Masira man yun, ipapaprint lang nila, may copy na sila. So, pwede nyo itong gawin pwede nyo siyang gawing extra income. Tapos sa mga mommies, pwede din yan na ilagay sa bahay para ma-practice yung mga kids before pa na pumunta sa school. Di ba? So, ayun. So, see you again guys to our next video tutorial for tomorrow. For tomorrow. Tapos, open pa rin po ang aming partnership program para sa may mga painting business. Reach out ka lang po kami. And then, may promo pa rin po kami na less 20% sa inyong first order. Live pala natin sa Thursday and Friday. Yan, pwede kayong makakuha ng idea sa image, sa ano natin, sa live natin. Bago ko makalimutan, mag-comment naman kayo kung ano na yung mga nagawa ninyo. Dahil sa video tutorial ni Graphic Design Daily. Gamit yung Canva. Kahit naka-free account kayo kay Canva, wala namang problema doon. Comment nyo lang, then titignan natin. Malay nyo, ma-invite ko rin kayo sa live na sabay tayo mag-edit. Tuturuan ko kayo, live edit. Diba? So, yun lang. Once again, thank you for watching. Bye! Ingat!